Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa pagpupumilit nating maging buo ang isang pamilya ay hindi natin alam na unti-unti na pala tayong nadudurog at nawawasa. Kaya nga may kasabihan na hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Ikaw, kabarangay, paano mo pinalaya ang iyong sarili mula sa isang masalimuot na relasyon? Dear Papa Dudut, bago ko po umpisahan ang pag-share ng aking kwento ay gusto ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa ating mga kabarangay. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen, 50 years old at isang single mother. 4 na taon na po ang nakakalipas ng piliin kong makipaghiwalay sa dati kong mister na si Gary. Matapos ko po noong magpakatanga at magpakamartir kasama siya upang mapanatili lamang ang pagiging buo ng aming pamilya. Alam ko po na mahalaga sa ating mga Pilipino na hindi maging produkto ng broken family ang ating mga anak. Pero minsan, hindi idinudulot ng pagkakataon na pagsamahin pa ang sa isang bubong ang mag-asawa, lalo na kung isa rito ay harap-harapang kang iniiputan sa ulo. Opo, Papa Dudut. Pinagtaksilan po ako ni Gary hindi lang isang beses, ngunit maraming ulit. Pero sa kabila noon ay nagpakatanga ako, alang-alang sa mga anak ko. Ayan, dyan sa bandang baba. Sige, diinan mo pa. Dito ba, sweetheart? Oo, dyan nga. Sige, medyo ang tagal mo na rin hindi nahahawakan yan. Namiss ka tuloy. Halatangang namiss ng likod mong masahe ko. Pero seryoso, ang sarap sa pakiramdam. Medyo tensyonado ka kasi, sweetheart. Kaya naman palang sungit mo nitong mga nakaraang araw. Stress na stress ka kasi at masahe ko lang ang kailangan mo. Thank you, sweetheart ha. Kasi napagtyagaan mo ang kasungitan ko. Tapos imbis na patulan, nag-offer ka pa talaga ng masahe. The best ka talaga. Halika nga rito, tabihan mo ako. Ay nako, nambola ka pa talaga. Tsaka ano bang akala mo sa atin? Bago magkarelasyon, baka nakakalimutan mo, dekada na rin ang binibilang ng pagsasama natin. Kaya namang kilalang kilala ko na kahit simpleng mga kilos at reaksyon mo. Alam ko kapag ganyang stress at pagod ka sa trabaho. Ay, ewan ko ba? Pero parang gusto ko na mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko, sweetheart. Oh, dahil na naman ba sa management nyo yan? Oo, at hindi lang naman ako nakakaramdam ng ganito. Pati na rin yung iba mga kasama ko na bumilang na rin ng taon sa kumpanyang yon. Pero, di ba, dati okay naman kayo dun? Palagi mo pang binibida sa akin na maganda at maayos ang sistema nila. Anong nangyari? Totoo naman yun. Kaya nga tumagal din talaga ako dun. At nagpapasalamat ako sa bagay na yun. Pero, nito nagpalit ng management ng presidente, nagbago na rin lahat. Ewan ko. Pero parang may kinikilingan yung bago naming boss. Tapos hindi pa marunong makinig at lagi pang nagagalit. Alam mo ba, nung nakaraang araw lang, sinermonan ako nun ng halos 40 minutos sa opisina niya dahil sa hindi ko sinasadyang matapon yung ink sa makina na ino-operate ko. Pambihira, alam ko naman na may kasalanan ako. Kaya nga sabi ko, ibawas na lang sa sahod ko. Kaso, nilait at ininsulto pa ang pagkatao ko na para bang hindi ako naglingkod sa kumpanya ng mahabang panahon. Sobra naman yun. Pero, teka, bakit ngayon mo lang yan kinukwento sa akin? Ay, kasi alam ko naman na busy ka rin sa sarili mong trabaho ng araw na yun.
Ayaw na sana kitang istorbohin pa. Alam mo namang hindi mo ako may istorbo, no? Tsaka kahit gaano pa ako kapagod, pakikinggan ko pa rin naman ang kwento mo. Nakalipas na yon. Saka di hamak naman na mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Kasi nagkaroon na ulit tayo ng time para sa isa't isa. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung mga pambobola mo sa akin. Sige ka, baka masanay ako. Bakit? Sa tagal natin hindi ka pa ba sanay? Saka yun na ang gusto ko. Ang masanay ka at hanap-hanapin mo ko. Ano ba? Halika, ligo tayo. Ano? Matagal-tagal na rin kasi. Ang alin? Ang maligo tayo ng sabay? Oo, pero kung may iba ka pang naiisip, pwede naman natin gawin. Total, malaki na rin naman ang bunso natin. Panahon na siguro para… Aray! Puro ka kasi kalokohan eh. Grabe, ampi ko naman ito. Nilalambing lang kita. Ano, tara na ba? Sige na nga. Papa Dudut, nagtrabaho po ako bilang isang assistant supervisor sa isang garment factory noong araw. Samantalang machine operator naman si Gary sa katabi naming pabrika ng mga printing materials. Nagkakilala po kami nang minsan kaming magkasabay bumili ng ulam sa paborito naming karinderya. Gwapo po si Gary, matangkad at matatas manalita. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na na-love at first sight ako sa kanya. Pagkatapos naming magkapalitan ng number, naging mag-textmate naman kami. Pilyo, palabiro at kuwela si Gary. Walang araw, Papa Dudut, na hindi niya ako noon napapatawa mula sa mga hirit niya at mga corning jokes. Hindi nga nagtagal ay umamin siya sa akin ng nararamdaman niya. At dahil nga mahal ko na rin siya noon ay pumayag po akong maging nobya niya. Tumagal ng ilang buwan ang aming relasyon at sakto pagka-promote ko bilang supervisor ay siya namang pagpo-propose sa akin ang kasal ni Gary. Bagay na hindi ko na nga noon tinanggihan pa. Mabilis po kaming biniyayaan ng anak na lalaki at doon na nga po nagsimula ang buhay may pamilya namin. Pagkalipas ng ilang pang taon ay nagkaroon ulit kami ng isa pang anak na lalaki. Para sa akin, Papa Dudut, ay perpekto ang aming pamilya at pagsasama ni Gary. At tiwala ako na walang anuman o sino man ang makakatibag ng aming masayang relasyon. Gary, sweetheart, hindi ka ba talaga pwede mag-leave sa araw na yon? Ilang beses ko ba dapat sagutin ang tanong mong yan? Ang kulit mo naman eh. Sinabi ngang hindi. Pero akala ko ba nakapagpaalam ka na in advance? Oo, kaya lang nagkaroon kami ng biglaang gawa. Dumami yung production namin nun. Anong magagawa ko? Wala akong kontrol dun. O sige, ganito na lang. Sa susunod na araw na lang tayo mag-celebrate. Sakto linggo naman nun kaya wala kang pasok sa trabaho. Kasi… Ano na naman ba yun? Pagkatapos ng shift namin ng araw na yun, nag-iya si paring Lito na pumunta sa kanila kasi birthday niya. Alam mo na, inuman, kainan, para doon makapag-relax kami matapos ang isang linggong pagtatrabaho. At pumayag ka naman? Ganon? Hindi na ako nakatanggi. Lahat sila pupunta. Ang KJ ko naman, kuha ko lang hindi sasama, hindi ba? Saka plano ko sanang madaling araw na umuwi kasi minsan lang naman yun. Panigurado, paggising ko ng linggo, pagod pa ako. Kaya baka hindi rin tayo makalabas. Alam mo, napakahina mo talaga. Ang manhid mo. Ano ba problema mo, Helen? Aba, ikaw pa talaga ang nagtanong sa akin yan, Gary? Nakalimutan mo na ba? Anniversary natin sa Sabado. Birthday naman ang bunso mo sa Linggo. Hindi na nga ako kumontra nung sinabi mong may pasok kayo sa anniversary natin. Kahit nauna mo nang sinabi noon na wala. Oo na, biglaan at hindi natin kontrolado yung dami ng production nyo. Pero pati ba naman sa araw ng birthday ng anak mo, hindi ka rin pwede? Sinasabi ko lang naman na baka pagod pa ako noon o di kaya lasing pa. Hindi naman ako aalis. Sa bahay lang ako, huwag kang apraning. At ako pa talaga ang praning, Gary. Alam mo kung gaano kahalaga sa pamilya natin ang mga araw na yun. Hindi man bongga yung selebrasyon
sitwasyon natin, ang importante, magkakasama tayo. Masyado na nga tayong abala sa mga trabaho natin. Hindi pa ba natin susulitin yung mga ganong okasyon? Halos yun na lang din ang bonding natin, tapos ipagpapalit mo pa sa ibang tao. Hindi naman ibang tao sina paring Lito. Inaanak na natin ang pangalawa nun, hindi ba? Pero kahit na, mas uunahin mo pa rin sila kaysa sa amin ng anak mo. Alam mo, kapag hindi ka pa tumigil, baka… Ano? Sasaktan mo ako? Sige, subukan mo lang! Ang akin lang naman, gusto kong intindihin mo ang sitwasyon. Kayo ng mga anak ko, palagi ko naman kayo nakikita rito sa bahay. Hayaan mo, sa susunod na linggo, tayo naman ang lalabas. Matigil ka lang sa pagbubunganga mo. Kung ituring mo kami, parang hindi kami yung pamilya mo ah. Isipin mo na lang kung anong mararamdaman ng anak mo, kahit wag na yung sa akin. Total sa tono ng pananalita mo, parang hindi naman ako importante sa'yo eh. Malaki na ang anak natin. Maiintindihan niya na pagod ang tatay niya sa isang buong linggong pagtatrabaho. At kailangan ko rin naman mag-relax kasama ang ibang tao. Saka hindi ka ba nakikinig? Babawi na lang ako sa inyo. Marami pa naman pagkakataon kaya pwede ba? Huwag mo nang palakihin ang sitwasyon. Para kang abnormal eh. Hindi ka makaintindi. Kung makapagsalita ka, parang inaago ako sa inyo ng ibang tao ah. Hindi naman po kami baguhang mag-asawa ni Gary, Papa Dudut. Sa katunayan ay bumilang na ng ilang taon ang aming pagsasama sa isang bubong at 21 anyos na rin ng panganay namin. Kaya nga siguro pinilit ko na lamang noong baliwalain at huwag masyadong damdamin ang pagtatalo naming yon. Inisip ko na lamang po na parte lamang yon ng pagiging mag-asawa namin at hindi talaga maiiwasan. Pero aaminin ko na nagtatampo po talaga ako noon kay Gary at masisisi niyo ba ako? Hindi po kasi ako sanay sa pag-uugali niyang yon dahil kilala ko siyang malambing at close sa amin ang mga anak niya. Kaya nga lang magsisinungaling ako kung itatanggi ko na nararamdaman kong tila nag-iba ang ihip ng hangin. Para sa aming dalawa kasabay noon ay ang biglaan niyang panlalamig sa aming relasyon, Papa Dudut. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, ng panahon na yon ay nag-resign na rin si Gary sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Pero kahit wala pa siyang bagong napapasukan ay hindi naman po mapakali sa bahay namin ang dati kong asawa. Madalas niyang sabihin na nag-a-apply siya pero nalalaman ko na lamang na pumupunta siya sa bahay ng mga dati niyang katrabaho at kaibigan para lamang tumambay. May mga pagkakataon din na gabi na siyang umuwi mula sa pakikipag-inuman sa mga ito. Katwiran pa ni Gary, hindi na raw niya magagawa ang mga bagay na yon kapag muli siyang nakapagtrabaho. Kaya nga iniintindi ko na lamang po ang kanyang sentimiento, Papa Dudut. Hanggang sa muli nga ay nakapasok si Gary bilang warehouse admin sa isang logistic company at doon na rin mas dumalas na mawalan siya ng panahon para sa amin. Alam ko, Papa Dudut, na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na posibleng may ibang kinakalokohang bagay si Gary. Siyempre bilang babae ay pumasok na rin po sa isipan ko na baka nambababae na siya. Kaya lang, hindi ko hinahayaang mabigyan ng puwang ang alalahaning yon at sa halip ay mas pinaigting ko pa ang pagtitiwala ko sa dati kong asawa. Mahal na mahal ko po si Gary, Papa Dudut. At hindi ko kakayanin sakaling malabang kong pinagtataksilan niya ako, pati na rin ang kasal namin. Kaya nga mas lalo ko lamang pong pinaniwala ang sarili ko na tapat sa akin ang mister ko dahil simulat sa pool. Bukas naman po ang communication namin para sa isa't isa. Kaya imposible talaga na nambababae siya dahil hindi naman po ako nagkukulang sa kanya bilang asawa niya.
sa'yo na ilabas mo yung baunan mo pagka-uwi mo para mahugasan ko. Oh, ano problema mo? Nilabas ko naman, hindi ba? Nilabas mo nga kaso kung kailan naman tapos na ako maghugas. Nakakabwisit ka talaga. Hindi ka marunong umintindi. Kung ayaw mo hugasan, di wag. Bakit pinipilit ka ba? Kung makapagsalita ka, parang ang laki ng kasalanang nagawa ko sa'yo ah. Kung ngayon mo lang to ginawa, baka maintindihan pa kita at pagbigyan. Pero paulit-ulit na lang. Sa araw-araw na lang, palagi kitang pinagsasabihan ng mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin sa pamamahay na to. Pero para lang din pala akong sirang plaka. At bakit naman kita susundin? Nanay ba kita? Pag-aari mo ba ang bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Akin din to, kaya may karapatan din akong gawin dito ano man ang gustuhin ko. Hindi naman kita inaalisan ng karapatan, ang akin lang. Tulungan mo naman ako kahit na sa mga simpleng gawain dito. Diba gano'n naman dapat? Ang lagay ako lang ng akong palagi magluluto, maglalaban ng mga damit natin, o di kaya maghuhugas ng mga pinggan. Mabuti sana kung wala rin akong ibang trabaho bukod sa pagiging full-time nanay. Sino ba sa atin ang babae? Hindi ba ikaw? Ibig sabihin, kahit gaano pa karami ang ginagawa mo sa buong araw, wala ka pa rin karapatang magreklamo dahil tungkulin mo yan sa pamilya natin. Anong sinabi mo? Lalaki ako. Lalaki rin ang mga anak natin. Wala ka talaga maaasahan sa amin na tutulong sa'yo rito dahil puro gawain pambabaeng lahat ang gusto mong gawin namin. Aba, hindi bagay sa amin na maglaba o maghugas ng pinggan, no? Napakawalang kwenta mo talaga! Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip at paniniwala ko. Kung ayaw mong gumawa ng mga gawaing bahay, kumuha ka ng katulong. Bayaran mo na rin. Tutal, ikaw naman itong panayreklamo. Mama? Papa? Nag-aaway na naman ba kayo? Alfred, anak, ito kasing tatay mo. Ang lalakas ng mga boses nyo. Rinig ko hanggang doon sa kwarto. Hindi nyo ba alam na nagre-review ako para sa exam namin tapos ang ingay nyo? Anak, pasensya ka na. Hindi naman namin alam na nag-aaral ka pala. Di ngayon alam nyo na. Alfred anak, itong mama mo lang naman kasi ang makulit. Piruin mo nananahimik lang ako rito sa sala tapos bigla akong lalapitan para lang sermonan. Sino ba namang matutuwa doon? Alam mong may kasalanan ka rin, Gary. Huwag mo nga akong pagmukaing masama sa harap ng anak natin. Pwede ba tumahimik na kayo? Tahimik tong bahay pag pareho kayong wala. Umingay lang pag uwi nyong dalawa eh. Aba, Alfred! Bakit naman ganyan ang tono mo sa amin? Baka nakakalimutan mo mga magulang mo kami. Hindi ko po nakakalimutan yun, ma. Pero sana wag nyo rin kalimutan na hindi lang kayo ang tao sa bahay na to. Alam nyo kung ano mas maganda nyong gawin? Matulog na kayong dalawa para tumahimik naman tong bahay. Hoy, Alfred! Bumalik ka nga rito! Oh, nakita mo ng kabastusan ng anak mo, Gary? Manahimik ka na lang kasi. Napakaingay mo. Pati yung bata naaaburido na sa'yo. Hindi ko akalain na ang simpleng bagay na minsan naming pinagtalunan ay mauuwi sa matinding away, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala na rin ako noon ng bugso ng damdamin kaya nakapagbitaw na rin ako ng hindi magandang salita kay Gary. Pero alam ko rin na hindi yon sapat na dahilan para magmalinis kaya nga hindi nagtagal ay humingi rin ako ng tawad sa kanya. Ngunit imbes na makipagbate o makipag-usap ng maayos, masasakit na salita at mataas na boses lamang ang narinig ko mula sa dati kong asawa. Ni sa panaginip ay hindi ko akalain, Papa Dudut, na pagsasalitaan ako ni Gary ng mga salitang katulad na mga sinabi niya sa akin noon. Sobrang nangliit po talaga ako, Papa Dudut, at nasaktan ng husto. Siyempre asawa ko siya, mahalaga siya sa akin at mahal ko siya. Kaya nga mas doble yung impact ng mga salitang mula sa kanya kumpara naman sa ibang tao. Nagdaan pa ang ilang mga araw at lalong hindi nagbabago ang pakikitungo sa akin ni Gary. Tuluyan na rin pong nawala yung pagiging malambing niya at napalitan ng tila iyelong panlalamig sa akin, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay muli pong nabigyan ng daan sa puso ko na baka nga may iba nang umaagaw sa atensyon ni Gary sa amin ng pamilya niya. At hindi lang po yun basta ibang tao tulad ng mga kaibigan o katrabaho niya, kundi mas higit pa doon, Papa Dudut.
Ano sinabi mo? Pakiulat nga kasi parang nabingi ako, Helen. Alam ko na narinig mo ako, Gary. Pwede ba huwag ka na magmaang-maangan dyan? Ano? Gusto mo bang ulitin ko pa para mas maintindihan ng makitid mong utak? Sige, para sa ikaliligaya mo. May babae ka, di ba? May iba ka pang kinalolokohan kaya madalas wala ka ng oras sa akin at sa mga anak natin. Lintik ka talagang babae ka kahit kailan. Anong karapatan mo pagbintangan ako ng ganyan? Bakit? May ebidensya ka ba? Pakitaan mo muna ako ng pruweba para naman kahit papano magkaroon ng saysay ang mga pinagsasabi mo. Puro ka hinala, puro ka bintang. Kung wala kang ibang babae, bakit ganyan na lang ang trato mo sa akin? Asawa mo ako, Gary. Pero pakiramdam ko ibang tao na lang ako sa buhay mo. Supervisor ka ba talaga sa kumpanya nyo? Pero bakit mahina ka umintindi? Ilang beses ko bang dapat sabihin na busy ako sa trabaho ko at wala akong ginagawang mali katulad ng ibinibintang mo? Kailan ba papasok sa kukote mo na walang magandang maidudulot sa pagiging praning mo, Helen? Sa ano ka mo? Nagtataka ka kung bakit pakiramdam mo nanlalamig ako sa'yo? Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin? Anong ibig mong sabihin? Ang pangit mo na! Mukha ka ng hukluban! Yang buhok mo, hindi mo na mapagupitan. Mabuti sana kung nasusuklay mo man lang o naitatali na maayos. Kaso hindi! Pati ang mga kulubot mo sa mukha, parang araw-araw lumalala. Alam ko naman na lahat ng tao tumatanda at hindi rin maiiwasan na magkaroon ng mga kulubot. Kaya nga may beauty products na ginagamit para ayusin ang mga yan, hindi ba? Ilang beses ko na rin sinabi sa iyo yun. Pero lahat binabaliwala mo lang kasi sabi mo, wala ka ng panahon magpaganda dahil marami kang ginagawa. Kaya hindi ka dapat magtaka kung bakit lagi ako naiirita makita ang pagmumukha mo. Umay na ako sa'yo. Ang kapal naman ang mukha mong laitin ako. Tao ka pa ba? Perpekto ka ba? Asawa mo ko, ipapaalala ko lang sa'yo. Asawa nga kita pero hindi ko yung may pagmalaki sa ibang tao dahil sa itsura mong yan. Subukan mo kayo mag-ayos-ayos ng sarili. Baka sakaling bumalik pa yung gana kung makatabi ka sa kama. Sumasobra ka na sa pananalita mo sa akin. Na hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Inapakan at niyurakan mo pa ang pagkatao ko bilang babae. Bakit? Ganun na ba ako kapangit para hindi mo masikmura at masuka ka sa pagmumukha ko? Parang hindi naman yata tama. Nabigla mo akong gaganyanin samantalang sa ating dalawa, ikaw ang mas may malaking atraso at pagkukulang sa pamilya natin. Tsaka para sabihin ko sa'yo, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. May dahilan kung bakit hindi ko madalas mapagtuunan ng pansin ang itsura ko. At alam ko rin naman na alam mo yon. Huwag mong ipamukha sa akin na napakapangit ko dahil sa ating dalawa, ikaw tong walang kwenta! Pagtatalunan na naman ba natin na mas malaki na ipapasok mong pera sa bahay na to kumpara sa akin? Ikaw lang naman na nakikipagtalo! Nakikipag-usap ako sa'yo ng maayos! Kung tutuusin, hindi naman bago sa atin na pag-usapan ng tungkol sa mga gastusin natin dito sa bahay. Di ba gano'n naman ang mag-asawa? 50-50 sa mga bagay-bagay? Pero bakit bigla na lang yata naging unfair? Ako na lang nang ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Gary, saan ba kasi napupuntang sinusweldo mo? Pag pera ko lang, Helen. Wala ka nang pakialam kung saan yun napupunta. Dahil may naiaambag naman ako dito sa pamamahay na to. Yan! Yan na lang ang palagi mong katwiran. Tapos magtataka ka kung bakit ako nagdududa na baka may ibang babae kang sinusustentuhan o pinaglulustayan ng pera mo? Ba't taraktado ka talaga, no? Hindi ka pa ba talaga titigil? At bakit? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Ano? Sige! Gawin mo sabi! Ay! Masisira na talaga ako ng ulo sa iyong baliw ka. Mabuti pa, mag-usap na lang tayo kapag matino ka na at mukha ka ng tao. Naaalibadbaran na talaga ako sa pagmumukha mo. Walang ka talaga! Ang kapal na mukha mo! Nginig na nginig po ang bukong katawan at kahit anong pagtahan ang gawin ko ay hindi ko mapigilan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng aking mga luha. Matapos akong harap-harapang insultuhin at maliitin ni Gary Papadudut. Nanliit po talaga ako noon at parang gusto ko na lang kainin ng lupa dahil hiyang-hiya po ako sa sarili ko. Ganon na ba talaga ako kapangit para ipamukha niya sa akin na hindi na niya masikmurang makatabi ako sa kama? Kaya ba ganon na lamang din
na umiwas siya sa akin at tila ba meron akong nakakahawang sakit. Hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Litong-lito po ako at parang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit. Pero sa kabila ng lahat ay iniisip ko na lamang noon na baka may punto rin naman siya. Aminado ako ng dahil sa pagiging nanay ko sa mga anak namin, Papa Dudut, at sa pagtatrabaho bilang bisor ay hindi ko na nga po makuhang makapag-ayos ng sarili. Katulad noong dalaga pa ako. Kaya nga simula noon ay sinigurado kong hindi ako aalis ng bahay nang walang kolorete ang mukha para kahit papaano ay mapansin ako ni Gary at muling bumalik ang amor niya sa akin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naging desperada po akong maging maganda sa mata ng sarili kong asawa, Papa Dudut. Pinilit ko po talagang baguhin ang may sama ng kong pananamit at sa halip ay nagsuot po ako ng in o yung uso. Nagsimula na rin po akong magbawas ng kinakain para naman mabilis po akong pumayat. Hanggat maaari ay sinusubukan ko ring makihalubilo sa mga dalagat binata na katrabaho ko para naman palagi po akong updated sa mga bagay-bagay. Akala ko, Papa Dudut, ay sapat na yon para kahit papaano ay pagtapunan po ako ng pansin ni Gary. Subalit, nagkamali ako. Sa katunayan, kahit mga anak namin, lalo na ang panganay kong si Alfred, ay iritang-irita sa kilos, pananamit at pagbabago ko. Ay, Ma! Saan kayo pupunta? Ha? Papasok sa opisina, anak. Nakalimutan mo na ba? May trabaho pa rin ang mama mo kahit Sabado ngayon. Hindi ko po nakakalimutan yon, kaya lang sa itsura nyong yan, parang hindi naman kayo papasok sa trabaho eh. Bakit? Hindi ba maganda ang suot ko? Nakailang palit na nga ako ng blouse at palda, anak. Pangit pa rin ba? Yung totoo, Ma? Opo, ang pangit. Mukha kayong hindi gagalangin ng mga tauhan nyo dahil sa pananamit nyo. Tingnan nyo! Kailangan ba talaga ganyan kaiksi ang palda nyo? Pwede naman kayong mag-slacks pero bakit yan pa rin ang sinuot nyo? Mas mukha pa kayong pupunta sa club kaysa sa opisina. Sobra ka naman makapagsalita, anak. Tsaka hindi naman ganun kaiksi itong palda ko. May blazer din naman akong dala, oh. Pero kahit na, Ma. Hindi naman ganyan ang style nyo dati, di ba? Konserbatibo kayo. Halos hindi nga kayo nagpapakita ng balat kapag lumalabas kayo sa bahay natin. Bakit bigla kayo nagbago? Alfred, anak. Konserbatibo pa rin naman ako pero naisip ko kasi na hindi naman masama kung paminsan-minsan sumubok ako ng ibang style, lalo na sa pananamit. Pero matanda na po kayo. Kung medyo bata pa kayo o dalaga, baka pwede pa yung ganyang style na sinasabi nyo. Pero may anak na kayo, baka nakakalimutan nyo na. Saka yung makeup nyo, ayus-ayusin nyo nga. Imbes na mag-lipstick lang kayo para simple, ginawa nyong canvas yung mukha nyo. Hindi rin po maganda, mukha kayong payaso. Pwede ba tama na, Alfred? Anong karapatan mo para sabihin sa akin na nanay mo ang tungkol sa mga bagay na yan? Hindi mo ba naisip na nakakainsulto ka na? Kung hindi ako magsasabi, sino pa ba, di ba? I'm sure paglabas nyo rito sa bahay natin, pagtatawanan kayo ng ibang tao dahil sa itsura nyo at pananamit. Dapat nga magpasalamat kayo sa akin eh. Dahil ako na mismo ang anak nyo nagsasabi sa inyo ng mga bagay na yon. Masyado kayong trying hard magpaganda, hindi naman umuubra. Walang duda hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makuhang tingnan ni Papa sa mga mata kasi nga… Ang kapal naman ng mukha mo, Alfred! Nagsasabi lang ako ng totoo, Ma! Pero nakakasakit ka na ng damdamin! At kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako mapagtapunan ng tingin at atensyon ng Papa mo? Bakit? Ano bang alam mo sa nangyayari sa amin? Hindi na po ako bata para hindi mahalata na unti-unting nawawalan ng pakialam sa inyo si Papa, Ma. Siyempre napapansin ko yun. Kaya nga nasabi ko na ang trying hard nyo. Sige! Kung alam mo naman pala ang lahat, sabihin mo ang dapat kong gawin para bumalik yung dati naming relasyon.
Ang lakas ng loob mo magmalaki sa akin, Alfred. Samantalang wala pa sa kalahati ang nalalaman mo kumpara naman sa araw-araw na sakit at panlalait na nararanasan ko dahil sa panlalamig sa akin ng papa mo. Tapos wala na nga kayong pakialam sa akin. Babastusin mo ba ako? O sige, sabihin na nating trying hard ako. Pero pumasok naman ba dyan sa kukote mo na ginagawa ko lang to dahil gusto kong maging maayos ulit kami ng papa mo? Kahit nasasaktan na ako, nahihirapan at napapagod, ang pamilya pa rin natin ang iniisip ko. Ang pamilya pa rin natin ang inuuna ko kaysa sa sarili ko. Pero sana man lang minsan, tanungin niyo rin naman ako kung okay pa ba ako. Kasi pakiramdam ko wala akong pamilya eh. Akala ko ay wala nang isasakit ang mga salita at trato sa akin ni Gary pero meron pa pala. At higit na mas makirot ng 2 ulit ang mga katagang sinabi sa akin ng panganay namin, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi ko naisip na gano'n na pala ako nagiging trying hard dahilan para magmukha na akong tanga. Para po ako noong sinampal sa magkabilang pisngi at binuhusan ng malamig na tubig dahilan para magising ako sa katotohanan na ang dati naming masayang pamilya ay wala na. Ang lungkot po pala ng buhay ko, Papa Dudut, dahil wala naman talagang may pakialam sa akin. Nang mga panahon na yon ay nagsabi na rin sa akin si Gary na gusto na niyang makipaghiwalay kesyo hindi na raw niya ako mahal. Hindi po ako noon kaagad umiyak at sa halip ay para akong nablangko na para bang tumigil ang ikot ng mundo. Simula noon ay madalang na akong umuwi sa bahay. Hindi ko po alam kung saan din nagpupunta si Gary. Hindi ko alam kung saan siya tumutuloy, ngunit kumbinsido po ako na meron na siyang ibang babaeng inuuwian. Nang mag-sink in po sa akin ang lahat ay doon ako halos madurog, Papa Dudut. Ni hindi na po ako nakakakain ng tama at may sa ilang araw din po akong nakalive sa trabaho ko. Doon na ako muling napansin ng mga anak ko, Papa Dudut, at kahit papaano ay muli po kaming nagkapatawaran. Oh, Helen, nandiyan ka na pala. Kanina pa talaga kita hinihintay. Himala, naisipan mong umuwi dito sa bahay. Anong masamang elemento ang nagdala sa'yo rito? Ay, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kung gano'n, anong dahilan bakit umuwi ka pa rito? Alam ko na. Siguro, naalala mo bigla na may asawa at mga anak ka, no? Tama ba ako? Ano? Tama ako, ano? Pwede ba? Huwag ka nga sumigaw. Baka mamaya isipin ng mga kapitbahay natin minamaltrato kita. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kung anong iisipin ng mga kapitbahay natin? Ayos ka rin, ha? Baka nakakalimutan mo. Inabandona mo kami ng mga anak mo, Gary. Iniwan mo kami at umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Tapos gusto mo magmalinis sa ibang tao na para bang hindi mo tinalikuran ang responsibilidad mo sa amin? Anong magagawa ko kung hindi na ako masaya? Kaya bigla ka na lang nagsawa, ganun ba yon? Ano bang akala mo sa relasyon natin at sa pamilya natin? Laro lang na kung kailan sawa ka na pwede ka nang umayaw? Helen, intindihin mo sana ako. Ayoko na makisama sa'yo dahil hindi na kita mahal. Ano gusto mo? Magkunwari pa rin ako na parang katulad pa rin ng dati ang relasyon natin? Kahit wala na akong nararamdaman para sa'yo? Magkakasakitan lang tayo pag pinagpatuloy pa natin ang lahat. Concerned ka ba talaga sa nararamdaman ko? O sa nararamdaman mo lang? Ni minsan ba, tinanong mo ko kung masaya pa rin ako sa relasyon natin? Lalo na kapag pinaparamdam mo sa akin kung gaano mo na ako kaayaw. Ni minsan ba pumasok sa utak mo na kumustahin ako? Tulungan ako sa pagpapalaki sa mga anak natin? At huwag akong awayin sa tuwing umuuwi ka sa bahay natin? Siyempre hindi! Tapos ang lakas pa ng loob mong pagbukain na ako nagkulang samantalang ikaw tong hindi na kontento.
Anak ng tokwa naman oh. Ang dami mong drama sa buhay. Huwag mo na akong pagmukaing tanga dahil nararamdaman ko rito sa kaibuturan ng puso ko na may iba ka ng kinalolokohan. Hanggang kailan mo ba itatanggi ang lahat? Hanggang kailan mo pa pagtatakpan ang pagiging taksil mo? Nakakahiya ka! Kung kailan ka tumanda, tsaka ka pa nagkaganyan. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga anak mo? Napakahayop mo! Hindi ka makapagsalita dahil tama ako, di ba? Hindi ko na kailangan ng ebidensya para masabi na simulat sa pool ng nanlamig ka sa akin, meron ka ng iba. Tiniis ko ang lahat dahil umasa ako na pagsubok lang to ng Diyos para sa atin. At mapagtatagumpayan din natin to katulad ng mga napagdaanan natin noon. Nang sabihin mo sa akin na hindi ako marunong mag-ayos ng sarili, pinilit ko magpaganda para naman mapansin mo ulit ako. Pero lahat ng yon hindi umubra kasi nga may iba ka ng kinahuhumalingan. Hindi mo ba alam kung gaano ko kalungkot at kadismayado gabi-gabi dahil paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang para bigla ka nalang magbago, Gary? Sinaktan mo ako! Dinurog mo ang puso ko! At nagsasawa na ako ipagsiksikan ang sarili ko sa'yo. Kung ganyang sinusuka na rin naman ako ng sistema mo, kaya sige! Kung gusto mo makipaghiwalay dahil hindi mo na ako mahal, o kung ano pa yung dahilan mo, pumapayag ako. Kahit masakit, kahit mahirap, sige! Pinapalaya na kita! Gawin mo lahat ng gusto mo, wala na akong pakialam sa'yo! Pinapalaya na kita! Pero mas pinapalaya ko ang sarili ko mula sa mga sakit na Papadudot, ang mahigit 2 dekada naming pagsasama bilang mag-asawa ni Gary ay tuluyan na nga pong natuldukan ng araw na yon. Kung sa bagay, alam ko naman na matagal na po kaming tapos. Hindi ko nga lang talaga matanggap sa puso ko ang masakit na katotohanan. Pagkatapos pong magalsabalutan ni Gary ay umalis na nga po siya sa bahay namin. Doon na lamang talaga ako humagulhol ng husto dahil sa magkakahalong pakiramdam na namumuo sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay napakalupit sa akin ng Diyos para pagdusahin niya ako ng husto. Subalit sa tulong ng mga anak ko, pamilya at malalapit na kaibigan ay unti-unti ko pong naramdaman na kailangan ko nang makabangon. Nagsika po ako hindi lamang sa mga anak ko kundi maging sa aking sarili na rin upang mas maging mainam na bersyon ng pagkatao dahil hindi maaaring habang buhay ay ilugmo ko ang sarili ko sa kalungkutan at kabighatian na kagagawan ni Gary. At sa gabay at patnubay ng Diyos ay masikap kong naitaguyod ang pagiging single parent sa mga anak ko. Sa kasalukuyan, papadudod, ay masayang-masaya po ang aming pamilya. Kahit na sa mata ng ibang tao ay broken family kami, pero para sa amin ang mga anak ko ay buo at kompleto po kami, papadudod. Mas nagkaroon kami ng panahon sa isa't isa at mas higit na naging bukas ang komunikasyon namin, hindi tulad noon. Kaya nga wala na rin po akong mahihiling pa sa may kapal. Sa katunayan mga kapuso, kung tatanungin niyo po si Gary, hindi na po kami madalas nakikita dahil mas pinili niyang makisama sa babae niya na di hamak na mas bata kesa sa akin. Noong mapatunayan kong tama ang hinala ko ay aaminin ko na muli akong namuhi sa dati kong mister. Subalit unti-unti ko na lamang pong tinanggap na minsan ay may mga tao na hindi para sa atin kahit na gaano pa natin pilitin o gustuhin na makasama sila. Ang kalayaan ko na lamang po sa mga masasakit kong karanasan noon kay Gary ang pinakamalaking biyaya na nangyari sa buhay ko. Maraming salamat po papadudod sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ko. Sana meron akong na-inspire sa ating mga kabarangay dyan na dumaraan sa sitwasyon na katulad ng sa akin. Tandaan po natin na walang masamang bumitaw sa isang toxic na relasyon lalo na kung matagal naman tayong nang hawak dito. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Helen. Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay Love Stories. Lahat ng tao ay dumaraan sa pagsubok sa buhay. Ngunit mas doble ang ating kalbaryo kapag mahal natin sa buhay mismo ang may kagagawan ng mga paghihirap natin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang kalbaryong pinagdadaanan sa ngayon? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa number 1 radio station na lagi kong pinakikinggan, ang Barangay LS, at sa programa ninyong number 1 ng Barangay Love Stories. Marami po kasi akong natututunan sa mga kabarangay natin na nagsishare ng mga storya nila at sila po ang inspirasyon ko. Kaya naisip kong magpadala din po ng sulat sa inyong istasyon. Ako po si Riza, hindi ko po tunay na pangalan, 23 years old at taga Quezon City. Nagtatrabaho po ako sa isang fast food chain bilang service crew. Ang mga naranasan ko po na nangyari nito lamang nakalipas ang gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. Inaasahan ko po na sa pagtatapos ng kwento ko ay mabigyan ako ng payo ng mga kabarangay natin. Ang totoo ay nahihirapan na po kasi ako sa pagdadala ng buhay. Pakiramdam ko ay wala na pong magandang nangyayari sa akin. Kumbaga sa lahat ng kamalasang isinabog sa mundo, ako po yata ang nakasalo ng lahat. Ang tinutukoy ko po ay ang mga kalbaryo na pinagdadaanan ko na ang pinakapunot dulo ay ang Mama Irma ko. Ang sabi nila, hindi matitiis ng mga magulang ang mga anak nila pero sa kaso ko ay kulang na lang ay isumpa ko ang sarili kong ina. Dahil siya ang may kagagawa ng mga paghihirap ko sa buhay ko. Papa Dudut, kami na lamang po ng mama ko ang magkasama sa bahay simula nang mamatay si Papa. Si Mama Irma ang bumuhay sa akin, pinakain niya ako at pinag-aral hanggang high school. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay pinagmamalupitan niya po ako. Palagi niya akong binubugbog kapag lasing siya. Pinagsasalitaan ng masama, nilalait dahil hindi ako masyadong maganda kaya hindi raw niya ako mapakinabangan. Hindi raw ako katulad ng mga anak ng iba niyang kaibigan na asensado na sa buhay. Sa kabila ng lahat, iniwasan ko pong magtanim ng galit sa mama ko kasi nanay ko pa rin siya. Pero ang malimit pong sakit ng ulo ko sa kanya, bukod sa mga nabanggit ko ay ang pagiging gastador niya at pagiging palautang. Oh, Nak! Nandiyan ka na pala. Ba't ang aga mo? Di ba mamaya pa dapat labas mo sa trabaho? Paano ko ba ito sasabihin sa inyo? Anong binubulong-bulong mo dyan? May kausap ka ba na hindi ko nakikita? Mama naman puro kayo kalokohan. Aba ako pang maloko. Ikaw kaya yan nagsasalita mag-isa dyan. Tsaka tinatanong kita, Risa. Ba't ang aga mo umuwi ka ako? Maaga rin ba nagsara yung tindahan na binabantayan mo? Yun nga, Ma. Hindi pa po sarado yung sapatosan ni Mang Ray. Kaso, pinauwi na niya ako kasi wala raw ako naitutulong sa negosyo niya. Mali-mali raw po yung mga ginagawa ko. Tapos hindi pa ako pwede sa mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng sandamakmak na karton ng sapatos. Ang bibigat naman kasi, Ma. Nung isang araw natalisod pa nga ako kaya nagkandagas-gas tong tuhod ko.
Eh yun, nagkalat sa simento yung mga sapatos kaya galit na galit sa akin yung amo ko. Ano ka ma? Walang iya pala yung si Ray eh. Ano bang akala niya sa'yo, kargador? Sa pagkakatanda ko, tinderang pinasok mo ron. Pero gusto nila yung mga marunong din sa ibang gawain para daw all around daw po. Kaso mabagal akong kumilos, ma. Anak naman kasi, hindi mo ba pwedeng bilis-bilisan ang kilos mo? Natatandaan ko yan din ang rason kung bakit ka nasisante doon naman sa karinderya na pinagtrabahuhan mo ng 1 linggo. Mabagal ka na, lampak ka pa. Buti hindi ka pinabarangay nung ali na natapunan mo ng sabaw ng sinigang. Kakaloka ka. Hindi ko naman po yung kasalanan kasi nagmamadali siya eh. May inaasikaso pa po akong customer. Tsaka alam nyo namang hirap ako magtrabaho sa labas kasi sinanay nyo po ako ni Papa na walang ginagawa dito sa bahay. Ba't ngayon parang kasalanan pa namin ng papa mo? Maawa ka naman dun sa yumao. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Hindi ko po kayo sinisisi ni Papa. Kung bakit naman kasi kinakailangan nyo pang ubusin yung pera natin sa kasusugal at kung ano-anong luho ninyo eh. O ayan, mas mahirap pa tayo ngayon sa daga. Itong bahay na lang ang meron tayo ngayon, ma. Huwag mo nga akong masumbat-sumbatan dyan, Risa. Baka nakakalimutan mo, mama mo ko. Kung paputukin ko kaya yung uso mo, gusto mo? Totoo naman po yung sinasabi ko Hindi sana ako mahihirapan ng ganito kung hindi kayo nagpapadalos-dalos sa desisyon. Napakagastos nyo pa na akala nyo meron pa tayong pera. Sumusobra ka na talagang bata ka! Sige, isa pa sasampalin na talaga kita! Wala kang karapatang ganyanin ako kasi ako pa rin ang nagpakain sa'yo simula nung mamatay ang papa mo! Dito ka pa rin nakatira sa pamamahay ko kaya wag mo akong binabastos! Akala mo kung sino ka anak lang naman kita! Saka ano ulit yan? Gastador ako? Pera ko naman ang ginagastos ko Pera nyo po yun ni Papa na nakatabi para sa negosyo sana natin at pag-aaral ko. Pero parehong ubos na kaya kailangan kong paghirapan ng bawat sentimo na pang tuition ko. Natural! Malaki ka na! Matuto ka kasi magbanat ng buto! Hindi habang buhay kaya kitang buhayin! Baka nakakalimutan mo tumatanda rin ako! Bukas makalawa hindi na ako makakalakad ng diretso kasi nirarayuma na ako! Tsaka ayaw mo nun? Ngayon pa lang natututo ka ng paghirapan ng mga bagay na gusto mo? Ewan ko sa inyo, ma! Hindi ko na alam kung anong klaseng magulang kayo kasi okay lang sa inyo na maghirap ang anak ninyo. Kayo pa ang galit! Ikaw kasi ginagalit mo ako Kahit kailan talaga ang pulpul mo. Ngayon na nawalan ka na naman ng trabaho, anong plano mo? Huwag mo sabihin magpapabanjing-banjing ka lang dito sa bahay. Babatuhin talaga kita ng kaldero! Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap kagad ako ng bagong trabaho. Mabuti kung ganon. Kasi paubos na ang bigas natin. Alam mo namang ayoko nalilipasan ako ng gutom. Baka magka-ulcer ako. Ibang klase ka rin, May. Wala na nga kayong pambili ng pagkain. Nakuha niyo pang gumanyan. Mahimik ka na! Babatukan talaga kita! Kahit kailan sakit ka sa ulo ko! Papa Dudut, may kaya naman po ang pamilya namin lalo na noong nabubuhay pa si Papa. Pero matapos niyang mamatay dahil sa heart attack noong nasa high school ako ay doon na po nagsimula ang paghihirap namin. Hindi po kasi naging masinop sa pera si Mama. Yung puhunan sa negosyong kantin na magkasama nilang pinatakbo ni Papa noon ay nilustay lamang niya sa iba't ibang uri ng sugal, Papa Dudut. Huli na po nang mapansin ko yon kasi busy ako sa pag-aaral noon. Sinabi na lang sa akin ni Mama ang katotohanan noong wala na siyang maibigay na pera noong magka-college na ako. Simula noon ay humanap na po ako ng trabaho para masustentuhan ang pag-aaral ko. Pero hindi po naging madali ang lahat. Kumbaga wala akong masyadong alam na gawin ng panahon na yon kasi inispoil ako ng mga magulang ko dati. Para po akong bata na nag-aaral pa lamang kung paano lumakad kaya nahirapan po ako ng husto, Papa Dudut. Kaya ang resulta ay hindi na po ako nakatungtong pa sa kolehiyo. Pagkatapos ay dumagdag pa ang sandamakmak na utang ni Mama na noong ko lang din nalaman. So matotal ay umabot na po ng ₱250,000 ang pagkakautang ni Mama sa mga kaibigan niya. Nang tanungin ko po si Mama kung saan niya ginamit ang mga perang hiniram niya sa kaibigan niyang si Esther ay nakilala lang niya sa kasino umano.
Sinabi lang sa akin ni Mama na pinantaya niya ito sa sugal pero natalo. Hanggang sa nalubog na po siya sa utang at naniningil na ang kaibigan niya. Dahil wala pong maibayad si Mama, ako po ang naisip niyang pagtrabahuhin bilang kasambahay sa bahay ng pinagkakautangan niya, Papa Dudut. Wala na po akong nagawa matapos akong iyakan at pakiusapan ng mama ko. Bukod doon ay sinabi niya sa akin na pag-aaralin ako ng kaibigan niya kapag nagustuhan nito ang pagtatrabaho ko sa kanya. Bagay na sinunggabang ko na kaagad dahil sayang ang opportunity, Papa Dudut. Tagal namang lumabas nun. Esther! Ang init kaya rito! Ulas na to makeup ko, ha? Kumakalat na pati eyeliner ko! Ma, umayos nga kayo. Maayos ako, no? Ikaw nga dyan kanina pa sa lubong ang kilay mo. Ayusin mo nga yung itsura mo, Risa. Ngumiti ka! Parang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo eh. Ano na lang ang iisipin ng kaibigan ko pag nakita ka nun? Mukhang wala naman po dyan yung kaibigan nyo eh. Mabuti pa, sumilong muna tayo dun sa may lilim bago pa tayo ma-heat stroke. Mabuti pa nga. Ay, buti na lang may malilim dito. Matutusta na ako kakatayo dun sa tapat ng gate nila. Hindi pa naman ako nakapaglagay ng sunblock. Paano na lang pag na-damage ang skin ko? Ay, nako, Mama. Oo, ayan ka na naman. Nakasimangot ka na naman. Sabi ko ayusin mo yung itsura mo, mukha kang tambakol. Grabe naman po kayong magsalita eh. Kung ako mukhang tambakol, ano pa kayo? Mama ko kayo, Ma. Malamang magkamukha tayo. Ako lang yata mukhang tambakol na nag-i-skincare. Ma, muwi na lang tayo. Ano? Namasahe tayo papunta rito tapos uuwi lang din pala tayo. Baliw ka na ba? Baka natutulog lang ang Tita Esther mo. Hayaan mo't magdo-doorbell ulit ako. Mamaya na po. Ano ba kasing problema mong bata ka? Di ba nag-usap na tayo? Opo kaso nag-aalangan po ako eh. Bakit ka ba nag-aalangan? Hindi ka naman kakainin ng buhay dyan. Mangangatulong ka lang naman. Ayaw mo nun, dyan ka sa mayamang bahay na yan magtatrabaho. Mukhang di aircon ng loob ng mansyon nila, puputi ka. Ma, hindi naman po kayo maayos kausap eh. Ako pa talaga ang hindi maayos kausap eh. Kanina bago tayo umalis sa bahay, kamo excited kang pumarito. Tapos wala pa nga, atras ka na. Risa naman! Kaso alam niyo naman na wala akong masyadong alam sa pangangatulong. Baka isang araw pa lang, palayasin na ako ni Tita Esther. Hindi ka palalayasin nun. Mabait yon. Pinautang nga niya ako eh. Tapos, pinatalo niyo lang sa kasino kaya nalubog kayo. Mama naman eh. Minamalas lang ako nun. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na tigilan nyo na yung pagsusugal? Kasi wala namang mabuting na idudulot yan sa atin. Tingnan nyo, walang-wala na tayo. Kasi lahat ng pera natin, pati yung puhunan ninyo sa negosyo ni Papa, naubos na. Kinakailangan nyo pang magbenta ng mga gamit natin para may pambayad kayo sa mga pinagkakautangan ninyo. Tapos ngayon, gusto nyo akong magtrabaho sa bahay na yan para mabawasan yung utang nyo sa may-ari? Nasaan ang hustisya, Ma? Mabagal ang hustisya rito sa Pilipinas kaya wag mo nang hanapin. Tsaka puro ka reklamo. Anak lang kita, mama mo ko. Ako pa rin na nagdala sa'yo ng 9 na buwan sa tiyan ko. Kung alam ko lang nasasagutin mo ako at susuwayan, di sana binigti na lang kita sa pusod mo noon. Ma naman eh. Basta. Tigilan mo na ang pag-iinakti mo kasi ako pa rin ang masusunod. Ayaw mo nun? Natutulungan mo ang mama mo na makabayad sa mga utang niya. Tsaka nangako sa akin ng Tita Esther mo na tatratuhin ka niya ng maayos kaya huwag ka mag-alala. Matyaga yun. Tsaka nak, alam mo ba na kapag natuwa sa'yo yun, makapag-araling ka pa? Diba? Pangarap mo magkolehiyo? Ano nga yung kursong gusto mo? Basta mahal yun kaya hindi natin afford. Ayusin mo lang pagtatrabaho mo makakalibre ka sa pag-aaral mo. Oh, ano? Ayos ba? Ay. Magtiwala ka lang sa mama mo. Huwag ka nang sumimangot dyan, pumapangit ka eh.
Teka, magdo-doorbell lang ulit ako. Papa Dudut, marami pong negosyo ang pamilya ni Tita Esther at meron silang malaking kumpanya sa Maynila kaya napakayaman po nila. Natatandaan ko pa nga na manghang-mangha ako noong unang beses akong nakatungtong sa bahay nila. Pero nakapagtataka na walang katulong doon bukod sa akin. Full-time housewife po kasi si Tita Esther, bali ang mister lamang niya ang busy sa pagpapatakbo ng business nila samantalang siya ang nag-aasikaso sa bahay nila. Kaya nga po naging hands-on siya sa akin lalo na kapag tinuturuan niya ako sa mga gawaing bahay na gagawin ko sa kanila. Aminado po ako na nahirapan si tita sa pagtuturo sa akin kasi may pagka-slow ako. Pero hindi nagtagal ay nagamay ko rin naman ang mga gawaing bahay. Papa Dudut, sa loob ng ilang linggo kong pagtatrabaho kina Tita Esther ay unti-unti rin pong lumabas ang totoo niyang ugali. Sabihin na natin na hindi siya ganon kabait na klase ng tao lalo na kapag mainit ang ulo nito at ako ang madalas niyang pagbuntungan ng galit niya. Madalas na rin niyang isinusumbat sa akin ang mga utang ng mama ko na hindi ko raw mababayaran kahit mga tulong pa ako sa kanila sa panghabang buhay. Hindi rin daw po totoo ang sinabi sa akin ni mama na pag-aaralin niya ako. Gawa-gawa lang daw po yun ng nanay ko at masyado raw akong nagpapaniwala sa kasinungalingan nito. Nang malaman ko po yun ay galit na galit po ako sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan lamang po akong bigyan ng day off ni Tita Esther, Papa Dudut. At madalas ay mabibigat na gawaing bahay po ang ginagawa ko sa kanila. Ang mga halimbawa po noon ay ang paglalaba, pamamlansya, paglalampaso ng sahig, pagkukuskus ng tiles sa kubeta, paglilinis ng mga appliances na noong una ay wala po talaga akong kaideya-ideya kung paano linisan. Kaya nga kapag pangit ang resulta o hindi mo maayos ang paglilinis ko ay nagagalit sa akin ng husto ang amo ko. Gustong gusto ko na nga pong umalis sa bahay ni Tita Esther noon, pero wala naman akong mapuntahan. Kung uuwi ako sa bahay namin ng mama ko ay siguradong sa kanya naman po mangungunsumi si Tita Esther, Papa Dudut. Tinis ko po ang pangangatulong sa bahay ni Tita Esther dahil nga po sa utang ng mama ko. Opo, tama kayo nang iniisip, hindi po niya ako sineswelduhan. Bali, pinapakain lamang niya ako at binibigyan ng matutulugan pero nagtatrabaho po ako ng walang bayad sa bahay nila, Papa Dudut. Ang perang dapat na sasahurin ko raw ay binabawas na sa utang ng mama ko. Papa Dudut, gabi-gabi bago ako matulog ay madalas pong nababasa ng luha ang unang ko sa kakaiyak. Lagi rin po ako nagtatanong sa Diyos kung bakit ko po sinapit ang ganong klase ng parusa. Samantalang wala naman akong kasalanan. Doon ko nga naisip na ang unfair ng buhay. Na hindi patas ang mundo para sa lahat ng mga tao. Galing po ako sa banyo, tita. Bakit po? Banyo ka dyan! Parang kanina ka pa nandun. Ano bang ginagawa mo sa banyo? Siguro nagtatago ka kasi ayaw mong mautusan, no? Aminin mo na! Hindi po. Medyo masama po kasi ang tiyan ko, kaya... Masama ang tiyan pinagsasasabi mo? Nagpapalusot ka lang eh! Hindi po ako nagpapalusot. Masakit po talaga ang tiyan ko. Aray ko, sakit ang tiyan ko. Naku! Ang arte-arte mo talaga! Nagkukunwari ka lang eh para makatakas sa mga gawain mo ngayong araw. Alam mo ba na kanina pa makalat dun sa kusina? Hindi mo ba inuhugasan yung mga pinaglutuan kanina? Balak mo bang pabutin pa ng Pasko yung mga yon?
Hindi naman po sa ganun. Naku, Risa! Kung alam ko lang na nakakakonsumi ka, sana hindi na lang ako pumayag sa hiling ng mama mo na kunin kitang katulong dito sa bahay ko. Kasi dagdag ka lang sa sakit ng ulo ko. Daig mo pa ang prinsesa na may mga alila ni hindi ka naturuan ng mga basic na gawaing bahay. Hey! Hindi na ako magtataka kung bakit lagi ka sinisisante sa trabaho mo dati. Pasensya na po kayo. Pinagbubuti ko naman po yung pagtatrabaho ko eh. Pinagbubuti raw? Ay, sayusin mo kasi yung ginagawa mo para hindi kita nasisita. At tigil-tigilan mo yung pag-iinarte mo kasi nakaka-imbierna ka na. Hala, ano bang hinihintay mo dyan? Maghugas ka na ng pinggan doon! Ay! Naku! Sorry po! Anong ginawa mo? Alam mo bang mamahalin yung face na yan? Regalo pa sa akin yan ng asawa ko tapos binasag mo lang! Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Hindi sinasadya? Eh kung hindi ko rin kaya sadyay na sa bunutan ka! Aray ko! Tama na po! Aray ko! Aray ko! Nasasaktan po Binasag ako! mo mamahaling face ko? Kala mo palalampasin ko lang yon? Aray ko! Napaka-disgrasyada mong babae ka! Sorry po! Hindi ka marunong Hindi ko po talaga mag-ingat! sinasadya. Kulang pa sa Pasensya iyong na po pananabunot kayo. kasi nakakairita ka! Ano pa nga bang magagawa ko? Idadagdag ko na lang yan sa utang ng mama mo! Please po, wag po. Magagalit po sa akin si Mama pag nalaman niya ang nangyari. Wala akong pakialam! Kung ayaw mo idagdag ko to sa utang ng mama mo, o edi sa'yo na lang! Naku, Risa! Siguradong hinding-hindi na kayo makakaahong mag-ina. Lahat na yata ng kamalasan sa buhay, sinalo nyo nung nagsabog ang langit! Huwag mo akong dramahan dyan, ha? Mabuti mong gawin, kumuha ka ng walis at dustpan, tapos linisin mo tong nabasag mo, baka may masugatan pa dito! Heh! Kabwisit! Kala mo makukuha mo ako sa pag-iyak-iyak mo? Mukha kang tanga! Papadudot bagaman hindi yun ang unang beses na sinaktan ako ni Tita Esther ay hindi ko pa rin po magawang masanay sa mga pagmamalupit niya. Hindi ko naman po siya kayang labanan kasi wala akong lakas ng loob. Bukod doon ay tinatakot ako ni Tita Esther na ipapakulong niya ang mama ko kapag tinakasan ko siya kaya nagtiis na lamang ako sa poder niya habang nagpapaalipin sa kanya. Wala rin naman akong mapagsumbungan ng kamag-anak at kaibigan dahil lahat sila ay naglaho na parang bula nang mamatay ang papa ko at magsimulang malulong sa sugal si mama. Sinusubukan ko naman pong tulungan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsusumbong kay mama at pagmamakaawa sa kanya na kunin na ako sa bahay nila Tita Esther. Kaya nga lang, laging sinasabi sa akin ng mama ko na magtiis na lamang daw muna ako kasi sa pagtagal ay babait din ang amo ko at makukuha ko rin ang loob niya. Baka nga raw pamanahan pa ako kapag nagtiyaga ako sa pagtatrabaho sa bahay nila. Hanggang isang beses. Nagbago po ang tipikal kong araw nang umuwi sa bahay nila Tita Esther ang anak niyang si Harry para magbakasyon. Na noon ay nagdo-dorm sa Maynila habang nag-aaral. Approachable po si Harry, papadudot at hindi mahirap pakisamahan. Sir, eto na po yung juice ninyo. Lapag ko na po dito sa lamesa ha. Thanks, Risa. Tama. Risa ang pangalan mo, di ba? Opo, Risa nga po. I'm Harry. Nice to meet you. Kilala ko po kayo, sir. At nice to meet you rin po. Gusto ko lang magpakilala sa'yo ng formal. Okay lang naman yun, di ba? Opo, okay na okay po. Wala na po ba kayong iuutos? Wala na. Thanks. Sige po, balik na po ako sa kusina. Wait. May ipapagawa pala ako sa'yo. Ano po yun? Samahan mo ako rito. Ho? Narinig mo ako, Risa. Sabi ko, samahan mo ako.
Upo ka dyan sa bakanting upuan tapos kwentuhan tayo. Oh, wait, gusto mo na maiinom? Kuha kita. Naku sir, huwag na po. Ayos lang po ako. Sige, ikaw bahala. Pero sige na, kahit sandali lang kwentuhan muna tayo. I'm sure natapos mo naman yung chores mo, di ba? Opo, malinis na po yung kusina pati po yung sala. Nakapagsampay na rin po ako ng mga nilabhan kong kobre kama. Yun naman pala eh. Sige na, upo ka na. Samahan mo lang ako kahit saglit kasi nabobore na ako rito. Wala akong makakwentuhan kasi madalas namang busy parents ko. Mabuti na nga lang nandito ka. Ano naman po ang pag-uusapan natin? Wala po akong masyadong maisip na pwede nating pagkwentuhan eh. Ako naman marunong makisabay sa lahat ng pwedeng pag-usapan. Pero okay lang ba kung tatanungin ko kung ba't ka nagtatrabaho rito sa bahay namin? Hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po kasi wala naman po akong pang-college. Kaya pinasok na lang po ako ng mama ko rito sa inyo. Ganun ba? Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Feeling ko kasi gusto mo mag-aral kung may chance ka lang. Gustong gusto ko po talaga. Pwede mo naman sigurong ipunin yung sweldo mo rito para pang tuition mo, di ba? Ganon kasi ginagawa ng iba kong kabarkada. Working student sila. Ay, kung pwede nga lang bakit hindi ko gagawin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Wala po. Sabi ko po, depende kasi kailangan na mama ko yung pera na sinusweldo ko dito. Kung magtatabi ako, baka matagalan ako makaipon ng pang-tuition. Kaya kahit gustuhin ko mag-aral, ibang bagay naman ang priority ko. Pero ayos na naman po yun kasi malay nyo, dumating din tayo sa point na yun balang araw. Sa bagay, alam mo, pinahanga mo ko sa dedication mo. Sana matupad mo mga pangarap mo sa buhay kasi nakikita kong lumalaban ka. Thank you po, Sir Harry. Sana nga po magkatotoo yung mga sinabi ninyo. Oo naman, magkakatotoo yun. Tsaka wag mo na akong tawaging sir. Hari na lang. Lalo na kapag tayo-tayo lang naman dito sa bahay. Wag mo na rin akong ipo. Parang di naman nalalayo yung mga edad natin eh. Sige, Harry. Yan. Di mas maganda sa pandinig. Gwapo, matipuno ang pangangatawan at artistahin. Ganyan ko po i-describe si Harry Papadudut. Maayos din po siya kausap at hindi siya naiilang sa akin. Sa katunayan, siya po ang madalas kong kakwentuhan sa bahay nila sa loob ng ilang araw na pananatili niya doon. Ibang-iba po ang ugali niya sa mama niya kaya aaminin kong natutuwa po ako sa kanya. Sa katunayan, siya po ang naging safe place ko. Dahil nasasabi ko sa kanya ang greatest dreams ko, pati na rin ang ilan sa mga sikreto ko sa buhay. Hindi rin naman at nagtatanggol sa akin. Nang bumalik po si Harry sa dorm niya ay nalungkot ako ng sobra, Papadudut. Pakiramdam ko ay napalapit na ako sa kanya ng husto. Kahit sa maikling panahon na magkasama kami kaya malaking dagok ang paghihiwalay namin. Alam kong iisipin ng mga kabarangay natin na marupok ako pero aaminin ko na rin po sa inyo na nahulog na ako kay Harry dahil sa kabaitang ipinakita niya sa akin. Kaya naman nang umuwi ulit si Harry sa kanila noong birthday ng papa niya, ay inamin ko na po sa kanya ang totoong feelings ko. Na in love po ko sa kanya, Papadudut, at hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko po na suntok sa buwan na magustuhan din ako pabalik ni Harry dahil isa lamang naman akong hamak na katulong. Yung magkaibang-magkaiba ang estado namin sa buhay. Kumbaga langit siya at lupa ako. Prinsipe siya, palaka naman ako. Ganon na ganon po ang sitwasyon namin para sa kanya. Pero nagkamali po ako, Papadudut, hindi po ako nireject ni Harry at sa katunayan, sinabi niyang gusto na rin niya ako. Ibang-iba raw po kasi ako sa mga babae na na-date niya. Kaya nang tanungin niya ako kung pwedeng maging kami ay pumayag na kaagad ako. Pero sekreto lang po muna namin ang pagiging magkarelasyon namin dahil sigurado akong kukontra ang mama niya kapag nalaman niya ang katotohanan.
Nangako po si Harry na ipagtatapat niya ang totoo sa parents niya sa oras na makagraduate siya sa kurso niyang engineering. Kaya naman nagtiwala po ko sa pangako niya, Papa Dudut. Alam ko po na masyadong mabilis na naging kami, pero ano pong magagawa namin kung tinamaan kami sa isa't isa. Sa katunayan ay pumayag na rin po ako na may mangyari sa aming dalawa. Dahil ang sabi niya ay pananagutan niya ako. Para sa akin ay ligtas po ako kapag kasama ko si Harry. Kaya hindi niyo ako masisisi kung pinagkatiwala ko sa kanya ang pagkababae ko. Kaso sa kabila ng pag-iingat namin na huwag malaman ng mga magulang niya ang relasyon naming dalawa, ay wala pa rin pong lihim na hindi nabubunyag. Nalaman po ni Tita Esther ang relasyon namin ni Harry matapos niya akong paaminin. Natunugan daw kasi niya na meron kaming sekretong ugnayan ng kanyang anak. Malandi ka! Tatanggalin ko tong buhok mo! Bitiwan niyo po ako, tita! Please! Nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga kasi haliparot ka! Mantakin mo ba naman? Nakuha mo ba talagang akitin ang anak ko? Paano ka nabuntis ka ni Harry, ha? Ayoko magkaroon ng apo sa katulad mo! Ma! Ma, bitawan niyo po si Risa! Harry! Tulungan mo ako! Anong tulungan? Hindi naman kita kinakatay dyan, ah! At ikaw naman, Harry, sabihin mo nagsisinungaling lang tong ilusyonadang to! Totoo ba na girlfriend mo siya? Ma, ano bali, Huwag mo sabihin totoo! Lintik ka talaga, Harry! Wala ka bang diri sa katawan? Buti hindi bumula bibig mo sa babaeng to! Ay, naku, babae ka! Ano pinakain mo sana kung bruha ka? Siguro ginayaw mo siya, no? Wala po akong ginagawa sa anak ninyo. Hindi ko po siya ginayuma. Makiusap po, Harry. Bitawan niyo po yung buhok ko. O, ayan! Hoy, pakawalang babae! Hindi ako naniniwala na hindi mo ginayuma tong anak ko! Paano siya nagagusto sa'yo? Isa ka lang namang hamak na muchacha! Ma, please! Huwag niyo na pong saktan si Risa! Wala naman siya ginagawa sa inyo eh! Anong wala? Napakalaki ng kasalanan ng nanay ng babaeng to sa akin! Tapos dagdag mo na rin tong malanding to! Alam mo bang ang laki-laki ng utang nilang mag-ina sa akin? Baka nga pati buhay nila kulang na kulang pa para pambayad! Ganito bang klase na babae ang gusto mong makatuluyan? Mag-isip-isip ka nga, Harry! Naturoy nga ka nag-aaral pero hindi mo ginagamit ang ulo mo! Ma! Ikaw, Risa, hindi ko akalain na makati ka rin pala. Hula ako ang iniisip mo. Kapag nakuha mo ang anak ko, matatakasan mo ng pagbabayad sa utang yun ng nanay mo, no? Tama ako, di ba? Sumagot ka! Sagot! Hindi po, Isa. Mahal daw! Lokohin mo lelang mo! Harry, sabihin mo sa mama mo yung totoo. Sabihin mong hindi ako nagsisinungaling na mahal mo ako. Risa, sorry, pero... Harry naman! Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka na pangangatawanan mo ako. Oo, pero akala ko kaya ko. I'm sorry, Risa. Nagbago ng isip ko. Hindi kita kayang panindigan. Kaya mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Harry! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Manahimik ka nga! Kita mo na? Hindi ka talaga mahal ng anak ko! Masyado ka lang ilusyonada! Akala mo naman mabibilog mo ang mga ulo naming mag-ina pero diyan ka nagkamali! Pinatuloy na nga kita sa pamamahay ko, pinakain, pinagbigyan ng hiling ng nanay mo para lang makabayad siya ng utang sa akin, tapos ganyan lang ay gaganti mo? Bakit kasi imbis na paglilinis ng kubeta ang dapat ay nasikaso mo, yang kakatihan mo ang inuna mo, ahas na tutuklaw sa akin pagdating ng araw! Lumayas ka! Kapal ng mukha mo! Umuwi ka na dun sa nanay mong walang kwenta! Layas! Balande! Ang akala ko po ay kaya kong pangatawanan ng lalaking mahal ko, pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Nasaksihan mismo ng dalawang mata ko kung paano niya ako hinayaang sabunutan at saktan ng mama niya
Kung umawat man si Harry ay hindi naman niya ako kinampihan at sa halip ay wala rin siyang ginawa o sinabi man lang noong palayasin ako ni Tita Esther sa bahay nila. Siyempre sinubukan ko pong pakiusapan si Harry na huwag akong hayaang mapalayo sa kanya. Pero nagbingi-bingihan po ang boyfriend ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakayapak pa nga ako habang naglalakad sa mainit na semento pauwi sa bahay namin. Nang makauwi na ako sa bahay namin ay mas masahol pa pala sa nakakainis na nangyari sa akin ang maaabutan ko ng datnang kong nagpapakalasing si Mama habang humihit-hit pa ng sigarilyo. Tawa pa siya ng tawa sa kung anong video ang pinapanood niya sa cellphone. Nang makita niya ako ay agad niyang itinabi ang bote ng alak na hawak niya para lapitan ako. Umasa po ako, Papa Dudut, na kalinga ng isang ina ang maaabutan ko sa pamamahay namin, kaso ay muli na naman akong nabigo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Oh! Anong ginagawa mo rito, Risa? Binigyan ka ba ng day off ng amo mo? Ma, lasing na naman po ba kayo? Oo, hindi. Teka. Tanong ko ang sagutin mo. Wala na po ba akong karapatang umuwi sa bahay natin? Dito rin naman po ako nakatira, di ba? Oo nga, pero ang aking lang kung alam ng Tita Esther mo na umuwi ka rito sa atin. Baka mamaya hanapin ka nun. Alam po niya na umuwi ako. Siya nga po nagpauwi sa akin dito matapos niya akong palayasin sa bahay nila. Ano ka mo? Pinalayas ka? Bakit? Kasi nalaman po ni Tita Esther na may relasyon kami ng anak niyang si Harry. Nagalit po siya, Ma. Sinabunutan niya ako tsaka ininsulto. Sinabihan niya akong malandi, haliparot at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kung hindi ka ba naman kasi talaga malandi? Anong naisip mo't hinarot mong anak niya? Risa naman! Pangangatulong ang pinunta mo raw, hindi pag-aasawa! Ma, ba't naman pati kayo sinusumbatan ako ng ganyan? Nanay ko po ba talaga kayo? Oo nga, pero parang gusto na kitang itakwel bilang anak ko kasi hindi ka nag-iisip ng matino. Mahal po namin ni Harry ang isa't isa. Kung mahal ka nga ng hari na yon, bakit iiyak-iyak ka ngayon? Bakit pumayag siyang palayasin ka ng mama niya? Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka niya ipinaglaban. Tama ako, no? Kita mo na? Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo, Risa. Yung mga ganyang binata, hindi yan marunong magseryoso. Papangakuhan ka na ibibigay ang buong mundo pero duwag naman pagdating sa dulo. Malamang natakot yan sa responsibilidad sa'yo kaya biglang kabig. Biglang hindi ka na mahal. Ang hirap sa'yo, masyado kang uto-uto. Huwag niyo naman po sanang sabihin yan, Ma. Parang hindi niyo po ako anak, ha? Diba? Dapat kinakampihan niyo ako. Bakit parang kasalanan ko pa na nagmahal ako? Yun nga, anak kita, pero tama ka. Kasalanan mo naman kung bakit ka nasasaktan. O tapos pinalayas ka pa sa bahay nilang magdanay. Ibig sabihin wala ka ng trabaho. Paano na lang yung usapan namin ng Tita Esther mo? Paano na mababawasan yung utang ko? Puisit namang buhay to. Hindi na yata ako makakaahon sa problema, dinagdagan mo pa! Bakit po kaya hindi na lang kayo mga tulong sa kanila? Total kayo naman po tong may utang, di ba? Bakit ako yung kailangan magsakripisyo sa problemang ginawa ninyo? Anong sinabi mo? Kung meron mang dapat isihin dito, kayo yun! Ang bastos mo! Anak lang kita! Ako pa rin ang nanay mo! Wala kang karapatang bastusin ako kung ayaw mong dagdagan ko yung sampal ko! Totoo naman po yung sinabi ko, ah! Napaka-unfair ninyo, Ma! Napaka-unfair ninyo!
Papa Dudut, muntik na po akong sabunutan ni Mama ng sandaling yon pero tumakbo na ako papunta sa kwarto ko at nagkulong doon. Hinayaan ko po ang mama ko na magsisigaw sa sala samantalang biningi ko ang sarili ko sa pag-iiyak. Labis po akong nasasaktan ng mga panahon na yon at kulang na lamang ay hilingin kong mamatay na ako. Hindi po kasi patas ang mundo sa akin. Bakit ako ang kailangan na maghirap at magsakripisyo sa kasalanan at problemang ginawa ng mama ko? Dahil ba anak lamang niya ako? Hindi ko naman po hiniling na isilang sa mundo para lamang maranasan ang mga kalbaryong ito. Yun po ang paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko hanggang sa makatulugan ko na nga po ito, Papa Dudut. Kinabukasan ay pinagpatuloy ko pa rin ang buhay kahit na pinadadapa ako ng kahirapan at mga pagsubok. Kumbaga ay hindi naman pwedeng tumigil ang ikot ng mundo ko kahit na nasasaktan ako. Sa pagpapatuloy po ng buhay naming mag-ina ay kinulit pa rin ako ni Mama na maghanap ng bagong trabaho para may pera kaming panggastos. Bagay na ginawa ko rin kasi ayokong marinig ang sermon at reklamo niya sa akin. Mabuti na lang dahil nakapasok ako noon sa isang fast food chain bilang service crew. Kaya kahit papaano ay may kinig. Matapos kong subukang i-text o tawagan siya sa number niya, Papa Dudut. Masakit man. Pero tinanggap ko na lang na doon na nga nagtatapos ang relasyon naming dalawa. Diyos na lamang ang bahala sa kanya at sa mga naging desisyon niya. Pero may isa pa po akong dilema kaya ako sumulat sa programa ninyo, Papa Dudut. Yun ay matapos kong malaman na buntis po ako sa anak namin ni Harry. Hindi ko pa po sinasabi sa mama ko ang tungkol sa baby na nasa tiyan ko kasi natatakot po ako sa magiging reaksyon niya. And at the same time ay iniisip ko po kung kaya ko bang pangatawanan or kaya ko bang pangatawanan at palakihin ng maayos ang magiging anak ko. Sana po ay mapayuhan po ako ng programa ninyo kung ano ang gagawin ko o kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Risa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever!